I-welcome na natin itong ating mobile journalist na si Merrimon Reyes na nandoon sa Senado. Okay. So at least umuusad naman yung mga na-certify. Isa na doon yung Kadena Act. Baka isipin nila talagang chain ito. Hinadena talaga. Abbreviation lang po. So meron man update sa Kadena Act na let's just say na si Senator Bam Aquino naman talaga yung parang ninong nitong bill na ito. Jovi, Chike, Mase, magandang gabi sa inyo. Pasado na sa second reading itong Kadena Act, yung Senate Bill 1506, or ang ibig sabihin ng Kadena Act is Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Ito yung blockchain, ito yung sinasabing blockchain the budget bill kung saan lahat ng government agencies, lahat ng budget-related documents nila, kailangan i-upload ito sa isang digital platform and kailangan lahat ay i-update nila timely para masiguro na lahat ng rumorolyo na mga dokumento, na mga agreements, mga kontrata na may kinalaman dito sa mga ahensya, mas matututukan at nakikita ng publiko kung nagagamit ng tama. And sa loob nitong Kadena Act, kapag may mga hindi sumunod na government agencies o mga opisyal o kaya naman deliberately maling impormasyon or fake na information ang i-upload nila doon sa digital platform na yun, maaari silang makaharap ng mga penalties, mga sanction, even mga kasong kriminal sa ilalim ng Kadena Act. And kinatuwa ito ni Senator Bam Aquino. And ang sinasabi niya, hopefully, sa susunod na, kasi ang kasunod na dito, third reading, and then may sasapasa na siya. So, mas mapapaigting na raw nito, hopefully, in the long run, lalong-lalo na yung sa concern ng mga tao pagdating sa tamang paggamit ng pondo ng bansa. O sige, Merrimon, bago natin idire-diretso yung ating discussion, pakinggan muna natin yung interview ninyo kay Senator Bam Aquino. Itong batas na ito, yung na-file nating bill about disclosure of public documents, yung Kadena, palagay ko rin kung hindi nagkakagulo ngayon, hindi rin mapapasa yan eh. Pero dahil ganito yung tawag ng panahon, may chance yung mapasa. Maybe on any other year, walang chance yung political dynasty. Pero dahil nakatutok yung taong bayan, siguro may chance yan ngayon. I think the Senate will do its part in terms of pushing this bill. Okay, so ito yung Kadena Act, nakita ko rin may litrato doon sa nagpunta ng Malacanang for LEDAC yung iba sa kanila, yes. diba? Nakita ko si Senator Kiko, meron din siyang parang siya rin yung nag-author na sinusuportahan din ng Malacanang. Sabihin ko lang kasi narinig ko yung report ni Merrimon kanina sa Afternoon Delight yata ito, sa Afternoon Delight na sinasabi nga niya na fast break ba tawag doon na gustong gawin ni Senator or ni SP Soto na yung mga nakabinbin na yan, gusto nilang gawin kasi extended sila hanggang sa 23 ng December. So kahit na malapit na yung bisperasa, dyan pa rin sila. Pero sabi nila pwede daw early part pag-resume nila ng January. Tama ba yung intindi ko doon, Merrimon? Tama, Jovi. Yung supposedly kasi itong pinaka-legislative calendar nila, by December 19, mag-a-adjourn ng session. Pero dahil gusto nilang bigyan din ng oras pa, lalo-lalo yung pag-ratify ng enrolled bill, bibigyan nila ng oras din na ma-print daw yung kopya nitong mapagkakasunduan sa BICAM na 2026 national budget. Kaya nausog until December 23, December 22, hopefully ma-ratify na to, and then hopefully by December 29, mapipirmahan na yung 2026 national budget ng malinis at narepaso na. Same goes, since meron pang session na natitira o na-extend na nga sila, marami pang ma-raise kasi ang inaantabayanan natin, itong Kadena Act, Romolyo na Yung Independent People's Commission Act naman, yung bumubuo doon sa IPC na si Senator Tito Soto naman, yung parang pinaka-proponent naman ito. Ang inaasahan niya, hopefully, Romolyo na rin siya ngayon. If not, unang linggo agad pagpasok ng January, pagbabalik ng sesyon, yun daw din agad ang maaasikaso. Oo, Merrimon, tanong lang ako dun sa live streaming, kasi ang sabi ni Senate President Tito Soto, the BICAM ba to? Oo, sa BICAM. Hindi siya papayag daw na hindi talaga ila-live stream yung BICAM. Kasi meron daw mga usap-usapan na dun sa House of Representatives, medyo may resistance according to Senator Ping Lacson. May resistance na i-live stream itong BICAM na to. Ngayon, sabi ni Senate President Tito Soto, kailangan daw ng countermeasure para talagang ma-cement itong kailangan na talaga i-stream itong BICAM. So, ano ibig sabihin nun? Maghihintay pa ba sila ng countermeasure or pwede naman yung Senado i-live stream na lang nila yung BICAM kahit walang countermeasure dun sa House of Representatives? Chiki, ang sabi din dito kasi si Senator Erwin Tulfo rin kasi sinabi niya sa media na
may nakuha rin daw siyang impormasyon na from the House, parang merong mga kumukontra pa pagdating dito sa pagla-livestream ng BICAM, and may here and there na mga kuro-kuro din daw tungkol doon sa mga ginawang adjustments na or yung pagtatapyas ng pondo sa Senate version ng 2026 national budget. Pero ang nasabi naman ni SP Soto, either way, hindi raw siya papayag or hindi papayag, especially for the Senate, hindi raw sila papayag na hindi ila-livestream ang BICAM. And kung sakali man na magkaroon daw ng concerns na ukol pa dito at maging totoo yung sinasabing here and there na may kuro-kuro, pag-uusapan daw nila yon. Pero ang ano pa rin, malakas pa rin ang paninindigan ni SP Soto na everything will be done on the table, walang biglaang susulpot out of nowhere, walang small BICAM, walang small committee, lahat daw dapat alam ng publiko. So though walang naging confirmation, sabi rin ni SP Soto sa House Speaker Bogie D, wala rin daw nasabi sa kanya talaga kung meron bang naging concern na ganito or merong kailangan pang pag-usapan ng mas malaliman. Pero yan yung aantabayanan natin this weekend. December 12 to 14, and ang sabi rin sa atin sa PICC na gagawin ang BICAM this weekend. Pero tama ba, Mary Mon, before Christmas, target nila na madala sa Malacanang? Dapat. Yes, dapat. Kailangan. Hopefully. Kailangan. Kasi usually din daw day after Christmas, doon na siya mapipirmahan. Pero ngayon, as much as possible bago ang araw ng Pasko. Pero parang the most na nakuha natin sa kalendaryo nila, December 29, yung pinaka-maximum nila. Basta bago daw talaga matapos ang Disyembre. Yeah, kasi hindi ko nga alam ba't talaga tayo napupunta sa punto na nagre-reenact tayo ng budget. In the past, kasi commitment yun Pag tinanggap mo na yung mga librong makakapal na yun bilang Kongreso, alam mo na dapat Disyembre, petsa de peligro na yan. Kailangan ipasa yan. Okay. So, appreciate natin na tama naman ang sinabi ni Senate President Soto, Mary Mon, na nagkita-kita sila sa Malacanang ni SP Bogie D At sinabi nga doon na siguro nga, I'm sure may mga bulong-bulungan from other lawmakers na ba't naman i-livestream pa to. Pero the fact na sinabi nung SP ni SP at saka ni House Speaker na walang magagana na ituloy lang yan, wala silang magagawa dyan. Tsaka may agreement daw sila yun. with Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari kasi yung LEDAC meeting na yan kahapon. Kahapon. So, syempre, nag-usap Legislative Executive Development Advisory Council. Yun po yung LEDAC. Oo. So anyway, mag-thank you na tayo sa magpupuyat ng BICAM sa mga susunod na araw. Thank you, Mary Mon. Sa'yo, Mary Mon. Merry Christmas talaga sa'yo, Mary Mon. Thank you. I'm sure masaya na naman si Ralph Domingo. Yes. Na birthday ngayon. Uy, Mary Mon, huwag ka man ang umalis. Mary Mon, nandiyan ka pa, babatiin mo na si Ralph. batiin mo si Ralph Domingo. Birthday niya ngayon Ralph Domingo, happy birthday. Maraming salamat sa tiwala. Maraming salamat sa pakikinig dito sa Totoo Lang. Thank you. Naku, kinilig si Ralph. Binati ni Mary Mon. Ralph, pwede mo na-rewind mamaya sa YouTube Try mo lang yung part na yun. Say, it remains to be seen na at least open yung magiging buong proseso. Kasi ngayon talagang almost everyday nagpa-follow up tayo kung ano yung proseso ng budgeting. From the lower house going to the Senate. Ngayon magbabaycam na sila doon sa napakalaking PICC kung saan ako gumraduate, mga kapatid. So, alam mo naman kung kawatan, pwede pa rin may mangyari. Pero at least, for the longest time, una may interes ang tao doon sa buong proseso. That's good. Yes. Pangalawa, at least merong option na talagang buksan siya at ipapa-livestream pa. Wag lang sana makakuha ng ibang yung si Lord baka nanonood or nakikinig ngayon. Sabi niya kasi ang laki-laki ng ng PICC, baka sa dami ng entrance doon, baka may mga kawatan na pumasok para magsingit ng kung ano-ano mga papel, Tama, Lord. Yes, meron din akong duda dyan, pero yun na nga, at least step by step binubuksan yung buong proseso. Oo. Pero kanina sinabi ng Malacanang, hindi kailangan na i-certify as urgent itong 2026 na proposed national budget because obviously, sabi nila, eto na siya malapit na siyang matapos. Nasa BICAM na tayo at ang promise nga ay before Christmas dapat hawak na siya ng Malacanang. So there's no need for that. And of course, lahat tayo ayaw natin na ma-reenact yung 2025 national budget
dahil alam natin na palpak yan. Most corrupt Corrupt budget. Parang kabasu-basura pong budget. Yeah. So, huwag natin ulitin pa, no? Ano yan? Di gano'n na naman. So, huwag na po nating ulitin yun. Mga naglatag si Nazalde ko. Correct. Hirap.